Good evening, Kaligit Tarikans. Welcome back pa dito sa ating YouTube channel. Ayan, happy Thursday po sa ating lahat na nakikinig at nakatambay dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Narito na naman nga po si Gandara, ang inyong Kaligit Tarikans na maghatid sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ and Legit Tarikans. At ito nga, simulan po natin ang ating pong balitaan na kung saan ang ating pong mainit na pag-uusapan ay pumapatungkol po dito kay Mayor Jose and Paulo Ballesteros. Dapat iba naman na si Paulo at saka si Jose ay nais po ng mga bashers na ipatawag sa MTRCB. Grabe nga yun. Parang mga utak talangka po talaga ang mga ito, no? Gustong gusto po talaga or may maipilit lang po talaga para lamang pumaparusahan ang mga nasa EAT show, ang mga ka-legit na Dabarkads po natin. So, sino-sino ba yung mga tinawagan nila? No? Una, si Sir Joey De Leon. Sumunod ay si Tito Sen and Miss Helen Gamboa dahil sa pag-kiss nga umano nito sa kanyang asawa. And then si Wally Bayola dahil sa pagmumura. Ngayon naman si Mayor Jose at Paulo, talagang hindi po sila titigil no? Hanggat hindi po napaparusahan ng MTRCB ang EAT kahit wala naman po itong ginagawang mali. Ayan, at kahit baluktot po ang kanilang katwiran, kahit nagmumukha na po silang eng-eng sa kakahanap po ng po pwedeng ibatikos sa EAT, gagawin po nila kahit mukha na po silang mga engot. Kaya naman talagang nababasag po sila kasi parang di po nila alam yung kanila pong mga sinasabi. Tapos kapag binasag po sila, sila pa po yung galit. At sabi, minamali daw sila. Totoo naman yung mga sinasabi po natin. Pero bago nga po natin simulan at pag-usapan ang tungkol sa balita pong yan, para po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, isa rin po ba kayo siya hindi pa nakaka-subscribe? Maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para kayo po yung maging updated at una sa mga inilalabas po nating balita. Basta may kinala sa TVJ, sagot na po natin ang mga balitang yan. And sa ating mga masusugid na taga-subaybay, thank you so much po sa inyong lahat. Big shout out. Comment lang po kayo dyan sa baba para sa mga present ngayong gabi. And let me shout out po pala dito kay Sir Reynovic. Hindi natin mabasa yung pangalan niya. Anyway, sabi kasi niya dito, no, pag-usapan lang po muna natin yung 10:30 daw ng ating update. Miss porn? Hahaha, nanonood ka ba nun? Grabe nga yan. Ang sabi po kasi natin doon, lilinawin lang po natin sa mga naging green-minded. Ito po yung poverty porn, yung atin pong tinutukoy. Yung ginagawa po sa Gisa Gedli. So, ginagamit po nila ang kahirapan ng poverty para lamang po makuha ang simpatya ng mga tao. And syempre, yan po ang mabisang paraan talaga para mabilis pong mapaikot ang mga tao. Bigyan mo lang po ng pera talaga, lalo na kapag nangangailangan talaga. Marami pong mabilis aantig po ang damdamin. Pero wala namang pong masama sa pagbibigay ng tulong. We're happy din naman sa mga natutulungan kasi ang panalo naman po talaga dito mga audience at mga natutulungang mga tao. Pero yung gagamitin mo yung kahirapan para mapaikot at para bumaliktad po ang sitwasyon, mabaliktad ang katotohanan at sila po yung magmukhang malinis at kawawa, ay hindi po tayo basta-basta tatahimik na lamang. Pero mabuti na lang talaga, no, at marami pa rin po tayo mga matatalino na legit Dabarkads and solido talaga na legit na Dabarkads na lapitan man po nila Yorme, tapalan man po ng pera, ay mananatili na ang puso at isip pagtalikod nila Yorme ay nananatiling EAT, nananatiling TVJ and legit Dabarkads.
Anyway, pag-usapan naman po natin ngayon kaligit na Bricans ang tungkol dito sa panatiko ng Showtime na kung saan ay talagang ipagpipilitan po na parusahan ang mga legit na Bricans or parte po ng E80 show para makagante dahil nasuspinde ang kanilang Showtime. So eto nga, kung matatandaan po ninyo, ito ay sa bawal judgmental. Ang mga ito ay nasa tape ink pa sila, no? Hindi pa po nagkakaroon ng lamat or may lamat na pero tahimik lang, hindi pa nakakawala ang TVJ sa Tape Inc. at sa GMA Network. So ito po kasing choices ay parang ano po siya, binugbog or biktima or nakaranas po ng pambubugbog ng amo sa Saudi. So, di ba po kapag kaganyan, ayan, pag tinatanong tama ba o mali yung sagot ng kanila pong contestant. So, di ba kapag tama, nagsasaya, maganda yung tugtog kasi tama yung sagot. Eh, nagkataon pong tama ang sagot, di ang saya po ng tugtog. Pero dahil makwitid pa ang utak ng mga bashers na ito, sabi ba naman dito, I wanna remind Lala Soto and MTRCB how it Bulaga staff react to a girl na binugbog ng amo sa Saudi. Simpleng pagpahid ng icing sinuspend and ito is still airing. How ironic, diba? It's Showtime didn't do anything wrong. Nakakasura ka, Lala Soto. So akala po nila nagsasaya. Nagsasaya po sila Jose and Paulo and of course the rest ng staff, mga host ng Eat Bulaga dahil binugbog po yung girl ng amo sa Saudi. Yun yung akala niya. And totoo naman, tama kasi yung sagot ng contestant. Tama yung choice niya na si ate ay nakaranas po ng pambubugbog ng amo sa Saudi. Pero after naman po nung napag-usapan yan, syempre po walang happy sa nangyari kay ate. Pero buti na lamang po may mga matatalino tayo dito na netizen na kung saan ay sinabi niya dito out of context, kasi totoo naman, out of context naman talaga. Pero sumagot pa rin po dito itong si panatiko ng Showtime na kung saan kung pinanood daw ba yung It's Showtime na icing, subo ng icing, sup-sup daliri. Ang sagot po niya dito, hindi po, pero I'm pretty sure pinanood naman yon ng MTRCB. Kaya nga po sila na-issuehan kasi napanood ng MTRCB at yon, napagtanto at napag-alaman na hindi po talaga maganda na mapanood ng mga bata. Tapos eto pa to, I'm just point out na out of context itong video na ito from Eat Bulaga. Hindi sila nagsasaya dahil nabugbog ang contestant. Nagsasaya sila kasi nakuha ng tama yung sagot. O diba? Pahiya po siya dito kay kuya. Anyway, double kill na, triple kill pa. Ang hirap kasi kapag masyadong halatado na pinagpipilitan lang, muntangan na nga po sila sa kanilang mga ginagawa. Sige lang. Hindi na nag-iisip, basta lamang po mabatikos ang E80. Mabatikos ang collegiate lubricants po natin. Dahil dito, gusto po nilang ipa-MTRCB si Mayor Jose at Paulo Ballesteros. Yung totoo. Siya na mismo yung nag-post ng video pero hindi pa rin niya naintindihan kung ano yung laman ng video. Well, totoo nga ang kasabihan. Mahirap paniwalain yung taong ayaw talagang maniwala. Mahirap ipaintindi sa isang tao yung gusto mong sabihin sa mga taong ayaw talagang intindihan ang sinasabi mo. Meron pa yung mga nagbibingi-bingihan, mahirap po yan, kahit sigawan mo hindi kanyan maririnig. Yung mga nagtutulog-tulugan, hindi mo yan magigising kasi mga nagtutulog-tulugan.
Alam niyo yon, mga aayaw-ayaw na laang ba talagang tanggapin na nagkamali talaga ang idolo po nila. Talagang ipagpipilitan pa rin nila na tama yung ginawa po ng idolo nila. Siguro kasi parehas sila na ugali kaya ganoon at wala silang pakialam sa mga batang mga nanonood. Ang hirap din kasi kapag walang pakialam sa paligid, sa magiging epekto nito sa mga batang nanonood. Wala naman pong mawawala kung mag-a-admit ng pagkakamali at hihingid ng tawad. Malay mo baka hindi na isinuspinde ng MTRCB ang Showtime kung nagpakumbabala ang mga ito at humingi ng tawad online or sa public or public apology, di ba? Kung ina-admit ang pagkakamali, pero kung makikipagmatigasan ka rin, ay wala po talagang magagawa. Lalo na kung feeling rin at hari kayo na ipagpipilitan na tama ang ginagawa kahit mali na. So, yun lang po muna, no, ang ating update ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.